guys, I'm back, Russell Shanko, your vlogger here in New Zealand. And I would like to introduce to you our dear Assistant Pastor of Vincent Fellowship Church here in North Shore, Auckland, New Zealand. And Pastor Alex Hernandez, go ahead. Hello everyone, Pastor Alex here from Phil and Said Fellowship. I've got some exciting news to share with you all, lalo na po sa mga Filipino nating mga kababayan. Starting this June to 2024, get ready for weekly face-to-face worship services. If you're new or looking for us, we're located at 16 Poland Road, Glenfield, Auckland. We're based inside Belong Church. Join us every Sunday at 5 p.m. as we come together to lift the name of the Lord Jesus Christ. See you there. Kita-kits po tayo. Praise God, hallelujah. Good morning po sa ating lahat sa mga oras na ito. Magandang umaga po sa ating mga kapatiran, sa lahat po na nanonood ngayon, naka-tune in po via Zoom. Welcome po sa ating mga gawain ngayong umaga upang lumapit sa Diyos at magpuri sa ating buhay na Diyos. Binabati po natin ang lahat, especially ang Phil and Said Fellowship members, ating mga pastor, Pastor Jojo Asi na nasa Sydney. Amin pong napakinggan ang maganda pong pinag-usapan nyo kagabi. Ito po ay patungkol sa mga gawain at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat po sa inyo. Ganon din po kay Pastor Alex, kanyang pamilya, at sa lahat po ng family Phil and Said na nandito ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po kayo sa mga gawain. At lalo na din po doon sa mga nanonood via Facebook sa Australia at dito po sa New Zealand. Welcome po sa ating gawain sa umagang ito. So para po sa inyong kaalaman, dumako tayo sa ating announcements. So ang ating pong prayer meeting this coming 24 of May, Friday, 8 p.m. via Zoom. At ito po ay pinangunahan ng ating kapatid na Sister Ninia Chong. So in-invite po namin kayo na mag-attend upang patuloy natin na ilapit sa Diyos, sa buhay natin na Diyos ang lahat ng ating mga prayer requests at malalaman natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay pag siya na po ang kumilos sa ating mga buhay. Salamat po. At ganoon din po sa sunod nating gawain, ang ating pong church leaders meeting. Ito po ay gaganapin din po sa this coming 26 of May, Sunday, 1 p.m. via Zoom din po ito. So lahat po ng mga leaders ay inanyahan natin na mag-attend sa meeting na ito. Ganon din po, inanyahan namin kayo sa ating face-to-face worship service. 26 of May, Sunday, 5 p.m. ito. At 16 Pulan Road, Glenfield, North Shore, Auckland po. So ito po ay patuloy nating in-invite ang lahat ng gustong magdalo, mag-join sa mga gawain ni God. Ito po ay para sa ating pagsiserve sa ating buhay na Diyos. Welcome po ang lahat po na gustong dumalo. Praise God. Hallelujah. Ngayon naman pong June 2, meron tayong water baptism. Sunday din po ito, 5 p.m. during worship service at 16 Pulan Road, Glenfield, Belong Church. So napakahalaga ito mga kapatid, ang baptism after tayo na tumanggap sa ating buhay na Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, at magtamo din po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Salamat po. Kung gusto niyo pong magpabautismo, inanyahan namin kayo na
magsabi lang po sa ating Pastor Alex upang ating pong maisama sa araw na ito. Praise God. Hallelujah. So ang ating pong Connect Group ay meron tayong gawain din po dito sa South. June 15 ito, Saturday, 6:30 p.m. So dito po to sa bahay namin, sa Larita Family. So pwede po kayong dumalo at mag-join sa aming mga gawain. Ito po ay Connect Group at in-invite natin ang ating mga kapatiran dito sa South. Kung nakikinig kayo, welcome po dito sa bahay ngayong June 15. Ito po ay gawain natin para mapalakas natin ang ating relasyon sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Praise God. So church anniversary this October 6, Sunday, 5 p.m. din po ito sa ating pong church, sa Bilong Church po, sa 16 Pulan Road, Glenfield. Sa October po yan, mga kapatid. Okay, hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang ating order of worship by sa sunod ng mga gawain natin in the future po. Salamat. At tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, na kung saan po kami ay pinag-iisa mo, Panginoong Diyos. Even though na dito po sa Zoom, iba't ibang lugar po kami, sa Australia, sa Philippines, sa New Zealand. But alam namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang pag-ibig niyo po, wala pong imposible, ang lahat po ay maaring magpunik-punik, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat at amin pong pinaniniwalaan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, tinataas ko po ang gawaing ito na kahit ang kaaway po ay wala pong karapatan na guluhin ang aming mga puso, ang aming mga isip. Bagkus, Panginoon, maging focus kami upang ikay aming maitaas sa umagang ito, Panginoong Diyos. I-bless mo, Lord, ang lahat ng mga part sa gawaing ito, sa umagang ito, sa aming paglapit sa iyo, sa aming pagpupuri sa iyo. I-bless mo ang praise and worship team na gagamitin mo, Lord, sa mga oras na ito hanggang po sa pag-deliver ng iyong mensahe sa pamagitan po ng aming Pastor Alex. I-bless mo, Panginoon, na ang lahat na ito po'y ikaw lamang, Lord, ang maitaas at mapupurihan. At ang lahat na ito, Panginoong Diyos, ay sa pamagitan po ng banal na Espiritu na siyang pong magbibigay sa amin, Lord, ng kasiyahan sa aming mga puso. At ang iyong mensahe, Panginoon, ay amin pong mapakinggan at amin pong ipangaral sa aming mga buhay, Panginoong Diyos, sa araw-araw. Lord, i-bless mo po ang lahat ng mga nag-attend sa mga oras na ito. I-bless mo ang aming mga puso, Panginoon, na maging open kami at ang aming mind po, Panginoong Diyos, ay maging focus, Lord, sa pagpupuri namin sa iyo. Salamat, Lord, at sa lahat ng mga church na bukas ngayon sa Philippines, na may mga gawain sa Australia, dito sa New Zealand. Patuloy niyong i-bless, God, sa umagang ito. Ikaw lamang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Itong dalangin po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Not to forget all of the great things you did. When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe that you weren't sufficient for me?
1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all
Good morning everyone. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Nawa ang pagpapala at biyaya po ng Panginoon sa ating pong lahat ay patuloy po nating maranasan sa ating pong buhay. Bago po tayo manalangin, ay nais ko pong i-welcome po sa ating pong kalagitnaan po ngayon, Sister Michelle Gomez. Sister Michelle Gomez, welcome sa ating gawain, sa ating pananambahan ngayong umaga po ito. Sige po, samahan po ninyo ako na tayo po ay manalangin sa umaga pong ito sa pagpapatuloy po ng gawain po ng ating pong Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we just want to thank you for all the things that you've done for us, especially today, Lord God. Ay po wini-welcome yung manifestation ng pagkilos ng iyong banal na espiritu po sa aming pong kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay may kalayaan na kami ay lumapit at sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Kapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng iyong ginagawa at ginawa sa aming pong mga buhay. Thank you, God, for your goodness, for your mercy, for your grace. And thank you, God, for all the things that you've done for us. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mabubuting bagay sa aming pong mga buhay. Because you said on your word, Panginoon, every good and perfect gift has come from you, O God, galing sa iyo, Lord. At kami, kung sakaling kami man ay dumadaan sa matinding pagsubok ng aming pong buhay o sa kadiliman ng aming pong buhay, sabi ng salita mo, hindi mo kami iniiwan, ipinababayaan man. Lord, once again, Lord God, we lift up to you the congregation of Phil and Said Fellowship. Dalangin po namin ang bawat pamilya, Panginoon, na patuloy mo po kaming ingatan, Panginoon, patuloy na pasaganahin, Panginoon, sa lahat ng aspeto po ng aming po mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, mga kapatidan na dumadaan po sa matinding pagsubok ng kanila pong buhay. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagpapakita at nagsasabi na ikaw ang aming pong kalakasan at walang anumang pagsubok na dumating sa buhay po namin na hindi po naranasan ng karamihan. At kapag ito'y dumating man sa aming po mga buhay, Panginoon, ang mga pagsubok na ito ay bibigyan mo kami ng katagumpayan, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na dadaan sa aming po mga buhay. Dalangin din po namin, O Diyos, na pangunahan mo po, O Diyos, ang lahat po ng aming po pangangailangan, O Diyos. Sa aming pong pananalapi, O Diyos, salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming pong great provider, sapagkat naniniwala kami, O Diyos, na sa lahat ng anumang pangangailangan na meron kami, Panginoon, ito ay tinutugon mo, Panginoon, sa tamang panahon ng aming pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-iingat. Thank you, God, for your covering and protection sa lahat po ng aming po binupuntahan at gagawin, Panginoon, ay lagi ka namin kasama, O Diyos. Hindi mo kami pinababayaan. Lord, dalangin din po namin ang aming pong pastor, Pastor Jojo Asi, maging ang kanya pong buong pamilya sa oras pong ito. Dalangin po namin, Panginoon, ng iyong pangunguna po sa buhay po niya at ng kanya buong pamilya ay patuloy nilang mararanasan, Panginoon. Salamat din po sa kalakasan meron ka, Panginoon, na ibinibigay mo sa kanila araw-araw, Diyos. At patuloy na sa anumang kanilang gawain, Panginoon, sa araw-araw ay patuloy na ikaw, O Diyos, patuloy na manguna, Panginoon, sa kanila po mga buhay. Tinataas din po namin ang mga leaders, Panginoon, ang iyong iglesia sa Phil and Said Fellowship, na dalangin po namin, O Diyos, na pagkaisahin mo pong lahat ang aming pong mga puso sa iisang gawain, Panginoon, na nais mo na mangyari, Panginoon, sa iyong iglesia, dito po sa Phil and Said Fellowship. Pagkaisahin mo po ang aming pong kaisipan, Panginoon, sa isang mayabong, Panginoon, at isang gawain, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang tanging mapapapurihan sa aming po mga buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa oras na ito, sa aming po pananambahan, ay ikaw, Panginoon, ang aming pong mabibigyan, Panginoon, ng higit na pasasalamat at kapurihan sa aming po mga buhay. Ihanda mo po ang aming po mga puso at aming po mga isipan, Panginoon, sa pakikinig po ng iyong salita, na nawa, Panginoon, ang salita mong ito ay lagi namin panghawakan sa araw-araw po ng aming po mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat naniniwala kami na ang salita mo ay buhay, Panginoon,
na ang salita mo ay magbibigay, Panginoon, sa amin ng kalakasan at naglilinis po ng aming po mga buhay. We thank you, God, for your goodness and mercy, Lord God. Ina-acknowledge po namin, O Diyos, ang pagsama mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa amin po ngayon pong umaga po ito. Binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Magandang umaga po sa ating pong lahat sapagkat naniniwala po ako, mga kapatid, na meron na naman pong panibagong mensahe, panibagong nais na ipahayag po ang ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng kanya pong salita ngayong pong umaga pong ito. So, are you ready to know more about Jesus? And I hope na ang ating pong mga puso at isip ngayon ay naka-tune in, naka-focus po ngayon sa pakikinig po ng salita ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, every time you know more about Jesus, you know less about yourself. Totoo po yan. Ang nice po ng Panginoon ay lagi po tayong tumingin sa Kanya because the Word of God says, looking unto Jesus, He is the author and the finisher of our faith. Praise God. Alam niyo, every time you're focused on Jesus, ibig sabihin tinatanggal po natin ang ating paningin sa ating po mga sarili. Naniniwala po ba tayo na ang Panginoon po ay mapagbigay? Praise God. Mapagbigay po ang ating pong Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, ihanda po natin ang ating pong Panginoon sapagkat naniniwala po ako na meron po siyang ipagkakaloob po sa atin ngayon pong umagang ito patungkol po sa ating pong tema. Patungkol sa pagkakaloob ang ating pong tema po ngayong pong month of May. At ang topic po natin sa umaga pong ito ay Jesus is a giver. I believe with all my heart na ang ating pong Panginoon ay isang Diyos na mapagbigay. He is a wonderful giver. Di ba? He is the only one who can give without strings attached o walang hinihingi pong kapalit. Alam niyo po, sa Old Covenant, sa Old Testament time, it's about you giving. Yung bang pinapakita palagi po nung una pong panahon, kung paano ka nagbibigay, kung paano ka nagpe-perform, kung paano ka kumikilos sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Yun po lagi ang focus po ng mga tao nung una pong panahon, kung anong maibibigay po nila sa Panginoon. Now, in the New Covenant time or in the New Testament times, mga kapatid, it's about Jesus giving. Na ito po ang nais po ng Panginoon na maging focus po natin sa buong buhay po natin ay yung kung paano po ang Diyos ay nagkakaloob sa ating po mga buhay. So, if it's Jesus giving, mga kapatid, what is our part? Ano po ba yung part po natin? I believe with all my heart na ang part po natin, mga kapatid, kung si Jesus po is a wonderful giver, our part is to receive. Yes, sa panahon po natin ngayon, sa New Covenant of Grace, ito na po ang nais po ng ating po Panginoon na makita at maintindihan po natin na meron pong Diyos na mapagbigay at ang ating pong bahagi po ay tumanggap. Our part is always to receive, mga kapatid. Yan po yan. Kaya alam nyo, kung minsan, hindi natin maiaalis po sa atin po bilang mga Kristiyano na may mga pagkakataon that Jesus as of us. Meron po siyang sinasabi po sa atin. Okay? May mga pagkakataon, halimbawa, na yesterday, He gives, pero there are moments, mga kapatid, di ba? Meron ding sinasabi po ang ating pong Panginoon na minsan sinasabi niya po sa atin, anak, pwede bang magbigay ka ng kahit konti o sandali ng oras mo para sa akin? Or anak, can you give or to remove a part ng inyong income and can you give it to me? Hindi Okay? ba dapat? So, Short lang. alam nyo, madami po ang nagkakaroon po ng konting problema regarding po dito. Sapagkat naniniwala po ako, in the time of grace, there are moments, mga kapatid, when the Lord asks of us, mga kapatid, may mga pagkakataon kung minsan may hinihingi din po ang Diyos sa atin. Okay? So, this morning, mga kapatid, my prayer for every one of us here ay, sabi ng Bible, mga kapatid, maintindihan po natin yung salitang God loves a cheerful giver. Okay?
maintindihan po natin na ito pong sinasabi po ng salita ng Diyos, nais po ng Panginoon na sa tuwing tayo daw po ay nagbibigay, nais po niya yung meron pong kagalakan sa ating pong mga puso. Alam niyo po, may qualification po pagdating po sa pagbibigay. Ang sabi po ay cheerful. Okay? So, but before we continue, let's read John chapter 4, verses 1 to 10. Dito po, nakafocus po yung ating po mga pag-uusapan po sa umaga pong ito. It is about the story of a Samaritan woman. Okay? Patungkol po ito sa storya po ng isang Samaritanang babae. Yan. Let's read the Word of God in John chapter 4 verses 1 to 4 or 1 to 6. Tingnan po natin ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize, but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee, but he needed to go through Samaria. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. Okay? So alam niyo po, para po sa inyo pong kaalaman mga kapatid, nung panahon po ng mga Israelites, ang mga babae po ang nag-iigib ng tubig. Sila yung mga babae na may mga dalang banga sa balikat at ulo. Okay? Or they are women who carry jars on their shoulders and heads. Sapagkat kaugalian po sa panahon po noon na alas 6 po or 6 a.m. or 6 po ng umaga at 6 p.m. or alas 6 po ng gabi kung sila po ay mag-igib. Ganun po ang ginagawa po nila kapag nag-iigib, 6 a.m. at 6 p.m. For the reason po na wala pong araw o hindi mainit ang panahon po sa panahon po yon. Pero kung titingnan po natin sa story po na ito, sa ating binasa, yung babae po dito ay umiigib po ng 12 noon, katanghalian pong tapat or katirikan o kainitan po ng araw. Why? Ano po sa palagay po ninyo? Ito po ang akin pong nakikita po dito sa story po na ito. Kaya po nag-iigib po ang babae pong ito ng 12 noon o katanghaliang tapat o katirikan ng araw dahil siguro ay pangit na po yung reputation po dito ng babae. Kaya po siya mismo na yung babae po dito ay naiiya po sa kanya pong sarili. Di ba? Maybe because the woman's reputation is no longer good. Kaya ang ginagawa po niya, umiigib po siya sa katanghaliang tapat para lang po, alam niyo naman po, hindi po ba ibig sabihin, umiiwas po siya sa sasabihin po ng ibang mga tao. Okay? Kaya nagtitiis po siya sa kainitan po ng araw. Verse 7, ano po ang sabi po? A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Bigyan mo ako ng tubig. Sabi, gano'n na maiinom, sabi ng Panginoon. For his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, as a drink from me, a Samaritan woman?" Nagtataka po itong babae pong ito sapagkat ang Panginoon po ay humihingi po ng inumin sa kanya. Bagamat ang Panginoon ay isa pong Hudyo. Kasi po, ang mga Hudyo po ay hindi po yan nakikimingle po sa mga Samaritan. Okay? Kasi para po sa kanila, outcast sa community po ang mga Samaritan. Okay? Hindi po nila tanggap yan kasi para po sa kanila ay hindi po pure na Jew, karamihan po sa mga Samaritan. Okay? Ibig sabihin, sila po ay nahawahan lang ng pagiging Hudyo, kaya hindi po yan pure na Jew. So sabi dito, for Jews have no dealings with Samaritans. Okay? So ang tanong po sa atin, do you believe that this woman needs the Lord's help? Naniniwala po ba tayo ng babae pong ito, kailangan po ba niya ang tulong ng ating po Panginoon? I believe yes. Do you believe and agree with me that this girl or this woman has issues? Diba? Dahil may mga issue po siya sa buhay, naniniwala po ba kayo na kailangan po ba niya ang Panginoon sa buhay po niya? Okay? Ang tanong pa ay, how did Jesus approach her? Paano po ba, ano po bang sinabi ng Panginoon sa kanya? Jesus said, sabi po ng Panginoon, "Give me something
Ah, now ngayon, maiintindihan po natin kung bakit po kung minsan po ay may hinihingi po ang Panginoon po sa atin. Okay? So in verse 8, balikan po natin. Sabi po dito, for his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." In verse 10, sabi po, Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." Praise God. Alam niyo po, kung mapupuna po natin dito po sa verse 10, yung pong salitang gift of God here, okay? Yung salita pong gift of God here speaks of Jesus. Sinabi po ni Jesus sa babae, "If you know me," sabi ng Panginoon sa kanya. Okay? Or if you knew me, sabi niya. So, Phil and said family or people of God, this is what the Lord is saying unto you right now. Kanina sabi ko po sa inyo, Jesus asked of us. Okay? At sa tuwing may sinasabi po ang Panginoon, ito po this is His word. Sabi niya, if you knew me. Okay? So if you knew the gift of God and who it is who says to you, or who it is who asked of you, okay? Sabi ni Jesus, kung alam mo lang, kung kilala mo lang kung sino itong humihingi sa'yo, di ba? So sometimes, every time, tingnan nyo, every time He demands something, ang ating pong Panginoon, there's a question. Okay? There's a question attached to that demand. Ano po yun? Do you know me, anak? Okay? Sometimes, sinasabihan po tayo ng Panginoon, can I have some of your time? Can I have something sa buhay mo? Can I have some of your money? Pero bago tayo sumagot, before you give something kay Lord, ang tanong niya, do you know me? Okay? Yung palagi do you know who it is who asked of you? Na parang sinasabi po ng ating pong Panginoon po dito, mga kapatid, na kung kilala mo si Lord at every time na humihingi siya sa'yo, ang sagot palagi sa paghingi niya ay hingi din. Okay? Kasi sabi niya, if you knew the gift of God and who it is who asked you, give me a drink, you would have asked him, and sabi ganun, he would have given you living water. Yan. Verse 11, tingnan po natin. Ano po sabi ng verse 11? And wait po So, makikita po natin dito, and even sa verse 11 po, ay sabi po niya, the woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water?" So, medyo may mga konting discussion po ang Panginoon dito at yung Samaritan woman, kasi parang naiilang po yung babae po dito sapagkat hindi po siya isang Hudyo. Pero sabi po ng Panginoon po sa kanya, "Give me a drink." At ang sabi naman po ng babae sa kanya ay, "Sir, bakit ka humihingi ng tubig sa akin?" Ang sabi ng Panginoon, kung kilala mo ako, ikaw ang hihingi sa akin. So every time Jesus asked of us, the Lord is saying, do you really know me? Do you really believe? So Jesus will never ask for His benefit, mga kapatid. Hindi siya nagtatanong o humihingi sa'yo dahil nagkukulang siya sa isang bagay. At kung pwede ay punuan mo ito. Hindi po ganoon ang ating po Panginoon. Jesus asked of you because we need something. Meron po tayong pangangailangan. Because we need something. And I believe, mga kapatid, na meron po isang bagay mula po sa ating po Panginoong Yesus ang nais po niyang mapa sa atin or mapa sa iyo. Di ba? The reason why He asked from you, mga kapatid, dahil alam niya na meron po tayong pangangailangan o meron kang pangangailangan. Di ba? Because He knows you have a need or you need something, mga kapatid. At sinasabi ng Panginoon po sa atin ngayon pong umagang ito, mga kapatid, this morning, everything you put into my hand multiplies. Agree po ba kayo dyan? Di ba? Sinasabi ng Panginoon po sa atin ngayon pong umagang ito, anak, my child, everything you put into my hand multiplies. Patungkol man po ito sa oras mo,
patungkol man po ito sa pera mo o anumang importanteng bagay sa buhay mo na hinihingi po ng ating pong Panginoon. Kapag ito po ay ibinigay mo, maniwala ka, mag-i-increase ito sa buhay mo. Or when you give it, it will increase in your life, mga kapatid. Kaya nga every time He asked of you, di ba? My child, do you really know me? Ang tanong, kilala po ba talaga natin ang ating pong Panginoon? Okay? So alam nyo, ngayon po, mas lalo ko pong naiintindihan ang ating pong Panginoon. Every time Jesus asked, every time the Lord asked, it's not for Him, mga kapatid. Hindi ito para sa Kanya o hindi ito para sa akin. Okay, hindi ito para po sa ating pong Panginoon, kundi ito po ay para po sa atin. This is for us, this is for you. Okay? Kung babalikan po natin yung story po, mga kapatid, sa 1 Kings chapter 17, ano pong sabi po doon? Story po ito ng isang babae na naman, ng isang widow. Sabi po dito, then the word of the Lord came to him, saying, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. Okay? So, sabi nga nun, so he rose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, please bring me a little water in a cup, sabi po ng prophet, that I may drink. And as she was going to get it, he called to her and said, please bring me a morsel of bread in your hand. Okay? So, let's discuss it, mga kapatid. So sabi po dito, bring me a morsel of bread in your hand. And sabi po sa verse 11, nasa daw po yung bread? Kung titingnan po natin at binasa po natin maigi, where is the bread? Ang sabi po ng Word of God, in her hand. Nasa kamay daw po niya. Makikita po natin sa sinasabi po ng Bible na kapag isang bagay po ay nasa kamay mo, di ba? Verse 12, ano po? So she said, as the Lord your God lives, sabi nga nun, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, sabi po ng babae, and a little oil in a jar. Meron daw po siyang konting flour, okay? At konting oil, sabi nga nun. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and die. Parang last meal na lang daw po nila yon. Kaya, ibig sabihin, pag last na kain na po nila yun, ibig sabihin sabing gano'n, yun na daw po yung panahon na kung saan sila po ay mamamatay na sa gutom dahil wala na po sila makakain. Last meal na po nila yon. Okay, tingnan po ninyo ito. Sabi po ng verse 12, so she said, as the Lord your God lives, sabi niyang gano'n. Ano po ang ibig sabihin po ng as the Lord your God lives? Ang ibig sabihin po nung una pong panahon po niyan ay parang nagpa-promise sila, nangangako, sumusumpa sila. Okay? Parang sinasabi nila, I swear. Parang sinasabi nila, in all honesty. Yan po yung ginagawa po nila, parang pinaka-sumpa nila, parang pinaka-swear nila na nangangako sila. Na parang sinasabi nila, God is my witness. Okay? So, sabi nga nun, so she said, as the Lord your God lives, sabi nga nun, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Ano ang sabi po sa binasa po natin patungkol po sa bread o dun sa tinapay? Nasaan daw po nakamay yon? Ang sabi ay nasa kamay ng babae. Ano po ang description po ng Bible when it was in the hand ng babae? Sabi niya, mauubos na, mamamatay na kami. Sabi niya gano'n ng babae dito. So tandaan po natin, everything in our hand, mga kapatid, is running out. Nauubos po yan. Everything in our hand, mga kapatid, ay nauubos. Siguro, kung tayo po yung nasa katayuan po ng babaeng ito, parang gusto po nating sabihin, ang nasa kamay ko, konti na lang, mauubos na. Pero gusto mo pang kunin o hingi. Tandaan po natin mga kapatid, everything na nasa kamay po natin ay palaging nagkukulang at nauubos po yan. Pero ito pong babaeng ito, kulang kung anong meron po siya sa kanya pong kamay.
Di ba? Verse 13, ano pong sabi po ng Word of God? And Elijah said to her, sabi nga, do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. Okay? So anong ibig sabihin po nito para sa atin po ngayon, mga kapatid? Okay? Alam nyo ba na sa tuwing may hihingin po ang Panginoon po sa atin, or every time, mga kapatid, the Lord asks something of us, mga kapatid, parang sinasabi po ng Panginoon po sa atin, anak or my child, can I have some of your time? Or can I have some of part of your money o bahagi ng iyong pera? Do you know me? At alam niyo po kung ano po ang kasunod po ang sasabihin po ni Lord po? Okay? Ang sabi po ng Panginoon, anak, huwag kang matakot. Huwag kang matakot kapag may hinihingi o hinihiling ako sa iyo. But sometimes, mga kapatid, what is our answer? Ang sagot po natin, Lord, budgeted na nga lang po ito eh. Di ba? Lord, eto na nga lang po eh. Panginoon, we still have a lot of expenses. Madami po kaming gastos. Lord, nakalaan lang po ito sa mga importanteng bagay sa buhay namin. Di ba? Or sometimes, sinasabi po natin sa Panginoon, Lord, I have a lot to take care of right now. I don't have much time. Or kulang ang pera na meron po ako. Pero ano pong sabi ng Panginoon po doon po sa babae? Or sabi po ng prophet doon sa babae, sabing ganon, huwag kang matakot. Di ba? Huwag kang mag-alala. But the Lord God said, my child, don't be afraid. Do not worry. Kasi yan po ang kalimitan po na nagiging problema po natin kahit tayo po yung mga mananampalataya na. Di ba? Nag-worry tayo, nag-aalala po tayo, natatakot po tayo sa maaaring mangyari. Pero ang sabi ni Prophet Elijah sa babae, do not fear. Go and do as you have said. Di ba? Parang sinasabi po ni Prophet Elijah po dito, may plano ka sa bread na yan, sa tinapay na yan, go and do as you have said. May plano ka sa pera na meron ka o natanggap mo? Do you have a plan with the money that you have? Do not worry. Go what you want to do what you want. May plano ka sa oras na meron ka ngayon. Go. Do what you want. Sabi po ni Prophet Elijah, but make me a small cake from it first. Okay? Dati po, alam nyo, ang akala ko po, ang hinihingi po ni Elijah, o ni Prophet Elijah po dito sa story po nito, ay lahat ng meron po yung babae. Pero kapag inintindi po natin maigi yung story po nito, ang hinihingi lang pala ni Prophet Elijah is small portion na meron po siya, yung babae. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, I want you to not fear because I only want small. Sapagkat yung konti po na meron tayo, mga kapatid, na ibibigay po natin sa ating pong Panginoon, yung konting oras o panahon na meron po tayo na ating pong ibibigay sa Panginoon, yung konting bahagi po ng ating pong kinikita na ibibigay po natin sa Panginoon, lahat po ito, mga kapatid, ay kaya pong palaguin at paramihin po ng Panginoon sa buhay po natin. Di ba? The little that you can give to the Lord, He can increase and multiply it in your life. Okay? Sabi ni Prophet Elijah, but make me a small cake from it first and bring it to me. Yan. And afterward, sabi ganun, do what you want. Grabing ano yon? Grabing bitawan po ng salita yun ni Elijah mula sa Panginoon. Grabing pananampalataya. Di ba? Mga kapatid, if your time right now o palaging kapos ang oras mo, di ba? Sinasabi ng Panginoon, hindi ko kailangan ang lahat ng oras at pera mo. Di ba? Sa totoo lang, kung titingnan po natin ang Biblia, lahat ng meron po tayo, lahat po yan ay pag-aari ng ating pong Panginoon. But praise God, meron po tayong privilege o pribilehiyo na maglingkod, magbigay ng panahon at ng ating pong kinikita o bahagi ng ating kinikita para sa Panginoon. Di ba? Na parang sinasabi ng Panginoon po sa atin ngayon po umagang ito, anak, can you give me just a small portion of your time or a small portion of your money para sa ministry, para sa pagdalo mo sa gawain. Di ba? And every time I ask a small portion of you,
Hindi ito para sa akin, sinasabi ng Panginoon. It is for you. And I want to release something from you. Okay? Hanggat na andyan yan sa kamay mo, unti-unting mawawala po yan, unti-unti mauubos po yan. Pero I believe with all my heart, kapag ibinigay mo ito sa mga kamay ng ating pong Panginoon, asahan mo mga kapatid, lalago po yan at dami yan sa buhay mo. Or when you give it into the hands of God, expect it to increase and multiply it in your life. Diba? Verse 14, ano po ang sabi po? For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. Okay? So, verse 15, so she went away and did according to the word of Elijah. And she and he and her household ate for many days. Yun daw po yung nangyari. Diba? At tingnan po natin yung sumunod na verse. Verse 16, sabi nga nun, the bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry. Di daw naubusan. According to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. Nung sumunod po, ito pong babae, di ba? Sabing gano'n, yung lagayan daw po, yung kanila pong lagayan ng harina at yung konting oil daw po, according to the word of God, sinabi po ni Elijah, mga kapatid, hindi daw po naubusan. Okay? Hindi daw po naubusan. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Yung konti po, yung small portion, mga kapatid, the moment na ito ay ibibigay po natin or ibigay sa atin po Panginoon, I believe mag-overflow po ito. Aapaw po ito, mga kapatid. Aapaw po ito. Okay? So, aapaw po ito. Ano ulit po ang sabi? The bin of flour was not used up, nor did, sabing ganon. Okay? Nor did the jar of oil run dry. So hindi daw naubos yung harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan. Anong ibig sabihin po nito sa atin? Ito po yung himala dito. Ito po yung miracle. Yung oil niya na nasa isang jar at sa tuwing kanyang sasalinan o pupunuin po ito, mga kapatid, yung oil, mga kapatid, ito yung totoong tinatawag na bottomless. Di ba? Oil flavor, mga kapatid. Nagsimula sa kaunti, di ba? He asked of you, si Lord may hinihingi sa atin to give you more. Even you, pakinggan nyo, even your very own career, mga kapatid. Di ba? Even your very own career. The moment it is in the hand of Jesus, may magandang mangyayari po sa mga career po natin. Naniniwala po ba kayo doon? Okay? So, kaya nga, sa oras pong ito, tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 9 verse 17, balikan po natin. Sabi po dito, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Bakit po sinabing be cheerful as you give? Okay? Bakit po sinabi na be cheerful as you give? Naalala niyo po ba yung kwento po patungkol po sa bata na meron pong dala-dala po na 5 tinapay at 2 isda? Nung ibinigay na nung bata yung tinapay at isda, ano po ang sabi po sa mga ng isa po sa mga disciples? John chapter 6 verse 9. There is a lad, sabing gano'n, here who has 5 barley loaves and 2 small fish. But what are they among so many? Okay? Ngunit sabi nga nun in Tagalog, parang sinasabi po dito, ngunit gaano na ito sa ganyang kadaming tao? Okay? Yung pong 5 tinapay at 2 isda. Sabi nga, pero ito ang matindi po dito. Ang sabi po ng Panginoon, kasi nagda-doubt ito po mga disciples eh. Para bang sasapat ba ito sa ganitong 1,000 tao? By the way, uulitin ko po dito po sa bilang nitong panahong ito, itong 1,000 taong ito, hindi pa po kasama dito ang mga babae at bata. Kundi ang bilang lang po ito ay mga kalalakihan. Kaya sinasabi po ng mga Bible scholar, maaaring kung 5,000 po ang sinabi po sa Bible, ay maaaring ito daw po ay kung kasama po ang babae at ang mga bata po dito, ito ay bumibilang po ito ng mga
siguro mga 10 to 15,000 na mga tao nung panahon pong yun. Okay? Pero sabing gano'n ng Panginoon, the Lord said, anong sabi ng Panginoon? Give it to me. He thanked and prayed because that 1,000 people were able to eat. Yan, nagpasalamat po ang ating pong Panginoon. At libong tao pong napakain po ng mga panahon yun. Alam nyo, kahit mga Kristiyano na, mga kapatid, madalas ay meron po tayong mga kaisipan o mga comment po, 'di ba, na kung saan sinasabi po natin na especially ito pong sinasabi po ng Word of God po dito, 'di ba? Na kung saan ay ano bang ibig sabihin po nung but what are they among so many? Ano bang ibig sabihin nito? Na parang sinasabi po, Lord, meron akong pera, pero madaming pangangailangan. Lord, may konting oras ako, pero madami po akong kailangang tapusin. Madaming deadline, malapit na. The Lord says, if you can give in just 15 minutes, 20 minutes, or any little thing, I can multiply it. Grabe, no? Kaya kung ikaw ay naandi dito, sometimes meron po tayong online, sometimes meron po tayong face-to-face, but praise God, na kahit either po doon sa dalawang yon, online or face-to-face, ay hindi po tayo nawawala. Na andun pa rin po tayo sa pakikinig ng salita po ng Panginoon sa gawain po ng ating Diyos. Okay? So kung babalikan po natin yung 2 Corinthians chapter 9, di ba? Sabi nga nun, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly. Sabi nga nun, sabi nga not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Bakit po, ang tanong, bakit po sinabing be cheerful as you give? Ulitin ko po yung tanong ha. Sa verse 8, ito po kasi ang sagot po dyan. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, sabi po dyan ay all things, may have an abundance for every good work. Praise God. Nagagawa daw po ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Yan. Upang sumagawa kayo para sa mabubuting bagay. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin kapag magbibigay tayo sa ating pong Panginoon, naniniwala ako mga kapatid na hindi po niya hinihingi ang lahat na meron po tayo. Okay? It may be time, it may be money, it may be problem, anything, mga kapatid, let it go. Di ba? Alam nyo, when you give, let go. Ibigay po natin sa Panginoon at pagtiwalaan po natin siya, mga kapatid. At dahil doon, hayaan mong i-bless tayo. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umaga pong ito. Lagi po nating tatandaan, every time na may hinihingi po ang Panginoon na maliit na bahagi ng ating pong buhay, hindi po ito para po sa Kanya. It is for you. Gusto po niya na pagpalain po tayo. Praise God, praise God, praise God. Alam niyo, naniniwala po ako dito po sa Phil and Said Fellowship at sa mga nakikinig po ng mga mananampalataya sa umaga pong ito. Kaya tayo nagbibigay, naniniwala po ako dahil po tayo ay pinagpala na po ng ating pong Panginoon. Di ba? Kaya sa pagbibigay po natin ng ating pong tithes and offering, even ngayon pong umaga pong ito, di ba? We will declare, mga kapatid, declare God's faithfulness in our family, in our lives. Tayo pong lahat ay manalangin po sa umaga pong ito, mga kapatid. Let us pray. Lord God, we continue to glorify your name in our aspect of our lives. We acknowledge your goodness and your faithfulness sa buhay po ng bawat isa. Salamat po aming Ama, for we are now declaring that you are the source of everything in our lives. We speak and we declare from the north, east, west to south, the channel of blessing of God will overflow to each and every family of Phil and Said Fellowship at sa lahat po ng nakikinig po sa umaga pong ito. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God.
Phil and Said family at sa mga nakikinig po sa atin ngayon pong umaga pong ito to give our tithes and offering. Makikita po natin sa ating pong screen yung ways to give our tithes and offering. Yan po yun. Meron po tayong general fund na kalimitan ay dito po natin binibigay ang atin pong tithes and offering. Praise God. Meron din po tayong mission fund and church building po. Anything or anyone po dyan po sa atin pong makikita po sa screen po natin, especially sa ating pong general fund, ay pwede po natin ipadala po ang atin pong tithes and offering. At uulitin ko po mga kapatid, naniniwala po ako at pinaniniwalaan ko po ito sa aking pong puso at isipan na kaya po nagbibigay po ang isang mananampalataya sapagkat naniniwala siya na siya po ay pinagpala na po ng atin pong Panginoon. Praise God. Praise God. And for some our announcement mga kapatid, tawagin po natin ang ating pong kapatid si Sister Teresa. Sister Teresa? Hello po. Good morning po sa inyo lahat. Sorry. Morning. Good morning po. Panatag sa lahat po, Pastor Alex. I-announce ko lang po, very short lang po. So, as PLZ is a registered charity and we are an approved donor organization po. So, lahat po ng tithes and offering po that we have gathered for the last financial year, 31st March 2024, we will issue na po ang donation receipt starting from tomorrow. So I've done it po. So you might receive messages from me for those members na I don't have your email address kasi I will just dispatch the receipts via email. And because we are a donee status, so that means whatever you give to Phil as a church will be eligible for a tax benefit po. So you will receive a 33.33% or a third of the donation back from the inland revenue. So maraming salamat po at thank you po sa inyong pag-support sa PhilNZ, and like what Pastor Alex has put into the slide, nandiyan po ang ating bank accounts to where you can actually bank in your donations and tithes and offering. Maraming salamat po at tayo po magbe-bless sa lahat po na ibinibigay natin kay Lord. Thank you po. Praise God. I believe, mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin ay excited po palagi sa pagbibigay. Kasi yun po ang sabi ng Word of God, cheerful giver. Be a cheerful giver. And simula po sa araw na ito, mga kapatid, and maybe some of us here noon pa lang, kapag tayo nagbibigay ay cheerful na po tayo. How much more sa pagsisimula po ng ating pong buhay ngayon at sa ating paglilingkod sa ating po Panginoon. Isimulan po natin na lagi po tayo magbigay sa gawain po ng ating po Panginoon ng may kagalakan po sa ating po mga puso. Alright. Sige po, minsan pa tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming pong buhay. Thank you, God, for your goodness and mercy, Panginoon. Praise God. PhilNZ Fellowship Church, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. See you next week. Praise God. Face-to-face po tayo, mga kapatid, at 5 p.m. God bless. Amen. Salamat. Thank you. Salamat po, Pastor. Praise Praise God. Happy Sunday all. Thanks. Thank you po, Pastor. Happy Sunday. Happy Sunday.